tanong dito is, ilang beses dapat pinapakain ang baboy? Ayan. Yung baboy, pag bago pa lang po, pag halimbawa po, makukuha po niyo yan, usually po, pag yung grower, yung sinasabing grower, yung mag-aalaga pa lang kayo, usually po 2 months old, ganyan po. Mas maganda po kung mga 3 beses niyong pakainin. Mhm. Ang ano naman po yan, meron po yung ah, timbang at ano po, average body weight tungkol sa pagpapakain. Kumbaga Mhm. po, pagkain po ninyo is 1 kilo, kailangan ang maipakain ninyo sa isang araw. Ang gawin po ninyo, hatiin po ninyo sa 3 yung 1 kilo para ipakain sa kanya. Mhm. Kung inyong ano, yung pong inyong feeds, hindi naman po sayang kasi ang baboy po, kakain din po yan eh. Mhm. Yung ano naman po, pinakakain, yung tinatawag nilang ad libitum yung walang tikin. Mm. Andyan, kain lang na kain. Pero ano pa rin po yan, halos hindi po magkakalayo yan nung ibibigay ninyo pagkain. Ang maganda lang po pag nagbibigay kayo ng pagkain, nagugutom yung baboy. Kumbaga po alam nila yung ano, yung time ng kanilang pagkain. Pagkain. Mhm. Dapat talaga, yung oras tama po. Kung magpapakain po kayo ng 7 o'clock, kailangan 7 o'clock po lagi yan. Kasi ano po Mhm. yan, kumbaga, yun po ang oras talaga ng pagkain niya. Pagkain. Mm. Routine na niya. Ng, Oh, ang ginagawa, halimbawa po, 7, 12, 4, 5, 4. Okay. ganyan no, 4 o'clock. Ang ginagawa po, yung iba po, ang ginagawa, halimbawa, nakalimutan pong pakainin ng 7 Mm. at naalaala nila yung baboy nila mga 10 o'clock na. Mm. Huwag ninyong pakainin nyo ng 10 o'clock. Sa 12 Mm. months pakain. Pero, dagdagan po ninyo yung pagkain. Ah, Kumbaga, okay. kung 1 kilo kinakain, di bali, gawin yung kalahating kilo nung 12 o'clock, Mm. kalahati na rin doon sa 4 o'clock nyo. Kasi nawala yung 7 o'clock nyo eh. 7. Mm. Okay. So, ayan. Pero pag habang tumatanda yung baboy, mas less yung time ng pakain. Hindi, pag simula, oo, halimbawa yung first 1 month mo, 3 gawin mo times. 2 beses. Mm. Pag malaki na yan, kasi halos weekly, dagdag ka eh. Every 5 days, Mm. pagkain. Kasi, Oh. gusto makin nilang baboy eh. Mm. Pag na sila, pwedeng magat hapon na lang. Okay. Pero mas madami. Oo, kung ano yung ano, kasi titimbangin mo yung baboy eh, kung ano ang, Mm. Weight niya. para ma-compute mo yung ang Requirement niya na requirement ng kainin. o Okay. Okay. So, ayan. Pero halimbawa, pwede pa rin ako mag 3 times a day. Bawa yung lunch mo, yung 12 o'clock mo, hindi na feeds. Iba na lang. Halimbawa, merong mga may prutas, may ganyan, may gulay. So, di ba, pwede yun. ang tawag namin doon, minsan, pamerienda. Buti pa sila Pamerienda. may merienda. Okay. Buti pa sila may merienda. Okay. Mga ganon, pwede yun. Halimbawa, dahon ng Madre de Agua, Mm. longgay, Saging, di ba? Yung tinibang uh, saging. Kinakain nila yun, di ba? hmm, Ayan, tinibang saging. So, ayan. Ayan. Mahal po ba ang investment sa baboy? Backyard lang. Galing kay Carlos. ah,
Ang investment po, hindi naman po ganun ka, pero malaki talaga. Kasi ano Malaki talaga. Mahal ang baboy eh. ngayon mura na lang ulit. Back to Ang ano mura na. na lang ulit. Okay. Ang problema yung feeds. Feeds. Kung may alaga kasi baboy, ikaw ha, halimbawa alaga mo, nag-alaga ka ng 20, 20 na baboy, Oh, ang mangyayari sa'yo, baka isang sako, isang araw. ganon? Merong time na darating ka doon eh. Kaya kung nag-alaga ako ng baboy, 20, grabe, ang laki na ng utang ko doon sa Sa nagtitinda ng feed beef. bill. Okay. Kaya yun ang ano, yun ang pinakaano po ninyo, yung kung paano kayo mapapamura yung feeds. Okay. Yun po ang dapat ano, iba po kasi yung ano formulated feeds talaga. O kung kayo Mm. pa formulate. Pero kung kayo po medyo may knowledge about ano po yung formulation of feeds, Mm. ano po kayo? Makamura. Malaki po Okay. ang kikitain nyo. Mhm. Malaki. Pero kung nag-start ho kayo at backyard lang naman din, start small. Huwag natin biglain, 'di ba? Lalo na kung first time, 'di ba? Kung first time, Hmm. syempre lahat naman ho ng negosyo na pwede nating pasukin. Let's start small para kung magka-problema man tayo, konti lang, 'di ba? Hindi ganun kalaki. Kaya ang baboy, pag maliit, kaunti lang alaga nyo. Halimbawa, ang alaga po ninyo ay, halimbawa, magsimula kayo sa 2. Mm, Alaga. Siguro mga 20, 10 to 20% lang ang iyong return. Ano? kikitain mo. Doon. Mm, Pero pag ang alaga mo ay mga 10. 10, malaki ka agad, malaki. Mm, Hindi lang yung 10% mo madadagdagan eh pag marami ang alaga mo. mm, mm. And kapag pumasok ka sa babuyan, marami ding ano to eh, pwede mong pasukin, hindi lang yung, diba, pwede kang fattener, yung nagpapataba ng mga baboy. Katulad ng sinabi mo kanina, grower. So, Hmm. magpapaanak ka lang ng baboy. Tama ba, Kuya Ramil? Breeder, ano ba yun? Ang grower, yun yung partner. Okay. Yung magpapaanak ka ng baboy, balik kung tutusin, dalawa yung Dalawa. Okay. dalawa. Pwede mong pasukin. Hmm. Yung magpapaanak ka para magbenta ka ng biik Biik, oo. o magpalaki ka ng biik papunta sa Katayin. slaughterhouse. Oo, slaughterhouse. So, yun. Dalawang option. Pero Mm-mm. kung ikaw ang magpapanak bago ikaw pa mag-grower, mas malaking tulong mo. Okay. Tapos may pwesto ka sa palengke. At Tapos at meron kayong longganisahan. Di ba? Mas malaki. Lahat na lang, ano eh, ng chain nandun. ano mo, ano mo na yun eh. Kumbaga, over mo na lang yun eh. Yung Hindi, pero nakakapagod po yun. Nakakapagod po yun. Gine-joke ko lang po kayo. Pero usually nga po, yun, partner o kaya naman yung breeder, di ba? Minsan breeder or nagpapaanak, di ba? Papaanak sila para ibenta yung mga biik nila. So, pwede ho kayo mamili dun kung anong gusto nyong pasuking larangan. Pero yun na nga, mahal ang investment kasi syempre papagawa ka pa ng kulungan yan tapos mahal pa ang feeds. Pero meron din namang magandang return
sa pagbababoy, lalo na kung maaalagaan po natin ng maayos at hindi tayo magkakaroon ng mga sakit. Wala pa pong bakuna for ASF, pero meron namang 'di ba? Pwedeng gawing protection para hindi tayo mahawa, no? Para hindi mahawa yung mga alaga nating baboy. So ayan, usapin po ng baboy. Marami pong salamat.